Mabigat ako? Oo. Magandang hapon mga siswang. Tara, samahan nyo kami ng Papa Mel. Naisipan pala namin mag-bike, mag-waveboard at mag-jogging ngayong hapon mga siswang. Pupunta tayo ngayon sa Eternity Memorial. Dito lang po yan sa Bacoor. At yan, dito na nga tayo mga siswang. At ayun pala yung bahay ng nanay ni Zainab Harake. Opo mga siswang, dito lang ngayon sa gilid ng Eternity. Alam nyo na, basta pagkabitay niya magaganda. Charis, huwag nyo kaming ibash. Pupunta muna pala kami ng Papa Mel sa mga puntod ng lola at lolo namin mga siswang. Medyo magkalapit lang din naman yung kay Papa Mel at saka yung sa amin po. At ito na nga, nandito na tayo sa aming Mamali at Papa Ni. Ayun nga ang Papa Mel, sabi ko iakit na yung bike dito dahil wala naman itong lock. Diyan niya muna itatabi yung mga siswang kung saan walang nakalibing. Opo. Kabog mga siswang, ngayon na lang nga ulit kami nakapag-exercise ng Papa Mel dito. Nung mga nakaraan kasi mga siswang pang umaga kami pero hindi ko na nabibidyo. Ngayong hapon talagang binidyo ko talaga. Opo. Ayun nga, tayo muna yung mag-stretching para iwas sakit sa katawan mga siswang. Para din hindi rin tayo ma-injured pag tayo tumatakbo-takbo na. Abay, nakakaloko tong Papa Mel, naghahanap ng sakit ng katawan mga siswang. Pagbibigyan ko tumabali yung buto nito, tingnan mo, Charis. Habang nag-stretching nga kami, dumating na dito yung mga kumpare at kumare ko mga siswang, nakakaloka. Sila yung mga kabataan dito na talagang nagbabantay ng mga puntod. Opo, kasi yung mga magulang nito yung mga nag-aalaga sa mga puntod dito, mga siswang. After ko nga makipagchismisan, eto na nga, sabi ko, Papa Mel, mag-waveboard na ako, humabol ka na lang. Opo. Sayang kasi mga siswang, mamaya't magdidilim na. Lagi kasi kami 4:30 o minsan alas 5 na. Minsan kasi pag alas 6 ng mga siswang, madilim na po yun dito. Alam nyo na, hindi rin tayo pwede masyado magpagabi. Baka tayo makurot-kurot din eh. Ayan nga, after ko mag-waveboard talagang sabi ko, Papa Mel, let's go, takbo-takbo na ako. Humabol ka na lang, Papa Mel, nabakabagal mo, Charis. Abay, na corner tayo ni kumpare, magpapaturo daw siya ng waveboard. Ay, dali-dali kinuhang mga siswang, Diyos ko, marunong naman pala, pero likod yung umpisa, nakakaloka, di kayo ma-injured to. Kabog naman pala mga siswang, marunong naman siya mag-waveboard, tumumba nga lang. Pinahiram ko nga muna sa kumpare ko yung waveboard at ito nga ako, magtutumakbo na ako ngayon mga siswang. Kailangan na natin magbawas-bawas, panaylamon ako ng mga nakaraan. Nakakaloka kasi itong Papa Mel at Ate Dory. Kailangan natin mag-jogging, magpapawis everyday mga siswang, kahit 30 minutes lang, bigyan nyo ng oras. Sabi nga mga siswang, health is wealth. Natatawa pala ako mga siswang, iniwan ko yung cellphone ko. Ginagaya ko talaga yung mga vlogger. Ayun, tumakbo na ako kung nakita nyo, nakakaloka. Sa sobrang bilis, parang di naman pala ako nakita. Tawang-tawa rin ako sa sarili ko. At ito nga, umahabol nga sa akin tong batang ito. After nga yung mga siswang, Diyos ko, nag-bike na rin ako mga siswang kasi pinagpawisan din ako sa pagtakbo-takbo ko. Ayun nga mga siswang, balik nga tayo doon. Health is wealth. Kailangan maglaan tayo ng oras sa pag-eehersisyo. Bukod sa kumakain tayo ng mga healthy food, kailangan nag-exercise din tayo mga siswang. Alam nyo na, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yung iba sinasabi wala daw time pumunta sa mga lugar kung saan pwede tumakbo. Ay, Diyos ko po naman mga siswang, kahit nandiyan ka sa loob ng bahay mo, tumalon-talon ka lang dyan, mag-jogging-jogging ka lang dyan, hindi ka umaalis. Pwede yun mga siswang, ano ka ba, basta pagpawisa ka lang ng 30 minutes. Akyat panahog ka dyan sa hagdanan nyo, ewan ko lang. Maraming paraan mga siswang para mapagpawisan tayo, opo. Ay naku mga siswang, sabi ko sa inyo, kung gusto niyo talaga magbawas ng timang, naku po, magpapawis kayo everyday, ewan ko na lang. Pero huwag kakalimutan, more water. Ayan, katulad namin, nagbuko-buko ako ngayon. Siyempre mga siswang, pag-usapan tubig lang, yun talaga yung nakakatulong sa katawan natin, opo. Ito nga ang sasabihin ko sa inyo mga siswang, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan, kaloka kayo. At ayan nga mga siswang, pati itong isang kumpare ko nauhaw daw siya, kaya ayan, nilibre natin ng buko. Baby lang yan dati mga siswang, ngayong binata na, nakakaloka. Alam ko ang pangalan niya, Frederick or Eric, ewan ko, basta may Rick sa dulo yun mga siswang. Gusto niya nga mga siswang mag-try ng waveboard kasi sabi ko hindi pwede kasi baka mamaya mabalugbog yung ulo niya. Ayan, nagpa-video na nga lang kami ng Papa Mel. Sabi naman niya gusto rin niya mag-bike, ipapatry ko naman sana. Ang problema nga lang, kusang lumili ko yung manibela ng bike na to, kaya delikado pa rin. Sabi ko, sige, ikot muna tayo ng isang beses, tapos ituturuan kita mag-waveboard. Ito, ang cute-cute itong tuta na to, niligaw daw dito sa Eternity itong mga siswang. Safe naman yung tuta na yan dito. Okay lang naman yan iligaw dito, wag lang sa kalsada kasi syempre alam niyo ng mga siswang masasagasaan, kawawo naman. After nga yung mga siswang, ito tinuruan ko na nga siya mag-waveboard. Gusto talaga matuto mga siswang. Naawa din ako kaya tinuruan ko na kasi super bait talaga nitong batang ito. Tawag namin dito dati si Ponyo. Tapos yung isang kapatid niya si Negro. Aba, Diyos ko po, mga binata ng mga siswang, nakakaloka. Mabilis din siyang turuan mga siswang, kaya talaga namang di ako nahirapan. Naalala ko kasi nung kabataan ko mga siswang, grabe, wala rin akong waveboard, tapos gusto ko matuto. Lagi lang ako nanghiram sa mga pinsan ko at mga kakilala ko talagang may waveboard. Tapos naalala ko pa, bumili talaga yung papa ko nito, yung mumurahin lang mga siswang. Diyos ko, ilang araw lang, barag-barag na, sira-sira na. Kaya naman talagang bumili ako ng pangsarili
sarili ko mga siswang. Original ito, mini. Nahanap ko lang to sa marketplace. Ako nagkamali turuan tong batang to mga siswang. Ang bilis-bilis matuto, marunong na. Eto, tignan nyo kung gaano siya kagaling. Oh ha. Nako, sa susunod mga siswang, kapag maglalaro na ako nito, lagi na akong kasama nito. At nagulat din ako, nandito rin pala yung mga pamangkin ko, ate ko at papa ko. Ayan nga pala si Finfin. Naalaman kasi nila mga siswang na nandito kami sa eternity. Kaya eto, humabol din sila pag sundo kay Reed. After nga nyo mga siswang, eto dumidilim-dilim na rin at parang tila uulan ata mga siswang. Kaya dali-dali nang umuwi ang papa ko, naka-tricycle sila. Sabi ko naman kay papa mo, wag muna tayo umuwi. Okay lang maligo tayo ng ulan. Kung ulan, gusto ko muna pumunta ng simbahan. Syempre naman mga siswang, magpapasalamat tayo sa lahat ng blessings na binibigay sa atin ni Lord. Opo. Kung nabibigyan natin ng oras yung pag-exercise, syempre dapat si Lord din bigyan natin ng oras mga siswang. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag balanse lang yung lahat mga siswang, di ba? Wala namang masama mga siswang kapag sasabay-sabayin mo basta kayang-kaya ng katawan mo. Laking pasalamat ko rin talaga sa papa mo mga siswang kasi lagi siyang kasama ko. Napaka-supportive na papa mo talaga mga siswang, lahat-lahat lagi-lagi niya ako sinasamahan. Thank you so much papa mo. I love you. At ito na nga mga siswang, nandito na nga po tayo sa simbahan. Dito po yung St. Michael Church dito sa Bayan Bacoor. Umikot lang kami kasi naghanap kami ng pwesto mga siswang, pero sabi ko kay papa mo talaga pumasok tayo sa loob. Hindi sa loob ng simbahan mga siswang, sa loob ng gate po. Opo. Hindi na nga kami nakapag-video mga siswang kasi talaga nagdasal kami ng papa mo ng mataimtim. At medyo umumbon nga mga siswang, kaya eto tumambay muna kami dito sa mini stop bayan. Nagpabili rin pala ako kay papa mo ng kariman. Ito yung mga dating hindi ko nabibili mga siswang kasi sakto lang yung baon ko. Ang sarap-sarap sa pili ngayon mga siswang, nakakain ako ng 2 hanggang 3. Kaya kailangan pa natin magsikap, magsipag para talaga namang makuha natin yung mga gusto natin mga siswang. Ito kasing akin, nakuha ko na charis. Napakapugi talaga ng papa mo mga siswang. Kaya napagkakamalan ako ang ate at magkapatid kami. Hay, sus, matanda pa po sa akin yan kung alam nyo lang. Maya nga naisipan na namin umuwi pero minadaanan kami mga siswang at bumili ang papa mo ng popcorn. Sis, yung binili namin mga siswang. Thank you so much papa Mem. Hindi ko na nga napigilan yung sarili ko mga siswang, sa biyahe pa lang talaga naman nilantakan ko na yung akin. Opo. At kabog talagang hindi tinipid sa cheese. Ang sarap-sarap mga siswang. Dito lang po yan sa may digman sa loob. Sa sobrang sarap mga siswang, Diyos ko po, feeling ko hindi naaabot sa bahay. Kasi dito pa lang sa labas talaga nangangalahati ng mga siswang. Siya tay Tommy talaga ako dito. Ayan na lang yung akin mga siswang, tignan nyo. Kalahati na. Dumaan din pala kami sa bahay ng papa yung mga siswang kasi may inuto si tita, yung mami ng papa Meo, nagpatapon ng basura. May nakita rin ako napakakita aso dito mga siswang, tignan nyo. Ang cute yung pinakanguso niya. Parang natusok ng B na magaganon. Dinatuan ko nga ng popcorn mga siswang, inamoy-amoy lang, kala ko kakainin niya. Namiss ko tuloy bigla si Renren, pauwi na nga kami. At ito nga, dala-dala na ng papa Meo ang basura. 7 PM kasi mga siswang, pwede na magtapon ng basura kasi pagdating ata ng 10, kinukuha na po yan ng mga truck. Ito ang pinaka-bet ko, yung cheese sa daliri. Yum, yum, yum. Uy, kadiri ka girl, baka madubi ang kamay mo. Charis. Nandito na nga kami mga siswang sa kanto namin at nadaanan nga namin itong bakery kaya nagpabili rin ako kay papa Meo ng tinapay. Pang umagahan ko kasi itong mga siswang. After nga niyan, umuwi na rin kami. Thank you, Lord.